Hello guys! My name is Kath and welcome to my channel. Ito yung part 3 ng ating Easy Graduation Makeup Tutorial. Yung first and second, upload ko na siya. We have 2 more makeup looks to go and videos will be uploaded every Thursday and Friday. Let's begin! I am using Pond's Healthy Hydration as my moisturizer. Then I will color correct using my Athena painting palette by You Can Be. I-apply ko lang to using my finger. Tapos unti-unti ko lang din siyang i-blend. Medyo pinepress ko din siya para mawala yung wrinkles. Sa foundation naman, I'm going to use Best Skin Ever by Sephora in the shade 18.5Y. In-apply ko lang siya using my finger and now, beauty blender naman ang ginamit kong pang-blend sa buong muka. Habang nagbe-blend din ako, medyo iniiwasan ko yung under eye kasi sa part na to, lalagyan ko siya ng bukod. And this is not a concealer, foundation pa din to yung ginamit natin sa buong muka. Ganito yung ginagawa ko para makasiguro ako na full coverage yung under eye. Tapos yung pagbe-blend using beauty blender, medyo dahan-dahan lang siya para hindi gaanong ma-absorb ng sponge yung foundation. Then, after nito, gagamit ako ng dalawang concealer. And yung una kong gagamitin is from Squad Cosmetics in the shade CL1. Nakafocus mainly yung pagbe-blend ko sa gilid ng under eye. Tapos, sa ibang parts naman at sa eyelid is yung excess product na nasa sponge pa. Once we are done sa first layer, lalagay natin yung second layer sa inner part. This is from Wet n Wild in the shade Fair Beige. Ito yung lightest concealer na meron ako, tapos medyo peachy din siya. And now, I'm using brush para i-blend siya para magstay yung coverage niya. Medyo dahan-dahan ko lang din siyang biniblend, tapos hanggang pataas. And now, I'm using beauty blender para mag-soften lang yung concealer na nilagay natin para matanggal yung mga lines since brush yung ginamit natin na pang-blend dito. I'm going to use FS in the shade Duchess. I-apply ko siya sa under eye tapos medyo ipe-press ko din siya para mag-soak siya dun sa concealer na nilagay natin. Dinamihan ko sa part na to kasi yung excess powder ang magpo-protect sa under eye since after nito maglalagay tayo ng eyeshadow at saka ng glitters. Then, dun sa ibang part ng ating muka, pinang-set lang natin siya. Hindi natin siya dinamihan katulad ng sa under eye. I'm going to add another powder and this translucent powder is from Dr. Sensitive. This is optional. Naglagay pa din ako para sure na malinis yung under eye natin after eyeshadow. Once done, I'm going to use a brush para i-blend yung ibang part ng muka. And iiwanan ko lang yung sa under eye. Para sa transition shade, I'm going to use Dull by Easy & Co. Blend lang natin yung eyeshadow sa buong eyelid using a fluffy brush. After transition shade, I'm going to use eyeliner from Nichido. Black eyeliner to na ibe-blend ko din. Pero mag-start muna ako sa pinaka-edge ng mata. Tapos, using a brush, ibe-blend natin siya papasok sa mata. And also guys, tong brush nga pala na gamit ko is para din siyang pencil-like yung stroke niya. So, matulis siya. Precise para i-blend yung black eyeliner. And again, papasok yung blend natin pero hindi ko sinagad hanggang tear duct. After nito, gagamit tayo ng liquid eyeliner and I'm using the one from Pink Plush in the shade B01. Unlike our first 2 video na yung eyeliner is very minimal lang, ang gagawin naman natin ngayon is wing eyeliner. So sa part na to guys, pahaba. I suggest na maging pahaba na lang instead of pataas para hindi awkward yung eyeliner natin. Dahil precise tong eyeliner ng Pink Flash, nag-drawing muna ako ng triangle tapos finil ko yung gitna. Nagumpisa lang tayo ng simula gitna hanggang dulo. Sa second eyeshadow naman is I'm using Phantom from Easy & Co. Ito yung ibe-blend ko doon sa dulo din ng mata. Kasama ng liquid eyeliner.
Pero hindi ko aalisin yung sharpness nung wing na ginawa natin. Okay guys, sa part na to, take your time para hindi messy yung detail natin pagdating sa darker eyeshadow. Saka para hindi rin gaanong mabura yung wing eyeliner natin. Ibe-blend ko din siya hanggang almost tear duct, pero hindi aabot sa tear duct. Medyo lagpas kalahati. And guys, itong mga bagay na to is for detailing. Kaya maganda na malinis yung pagbe-blend natin. And now, I'm using yung first brush na ginamit natin sa transition shade para hindi harsh yung darker eyeshadow na nilagay natin. Guys, patience is a virtue, okay? Take your time blending darker eyeshadows. Once we are done, maglalagay na tayo ng glitter. And I'm using Moonlight by Easy & Co. So, ito yung reason kung bakit hindi ko pinaabot yung dark eyeshadow doon sa tear duct. Kasi ito yung ilalagay natin. I highly suggest na gamitin na lang natin yung finger natin sa pag-apply ng glitters. Kasi pag brush, nagkakaroon ng fallout. Same thing sa kabilang mata. From tear duct hanggang gitna lang. Sa paglalagay din ng glitters, unti-unti ang pag-build up ng pigments. Sa part na to, ine-extend ko pa pataas yung glitters, pero hindi ko siya sinasagad doon sa part na may darker eyeshadow hanggang wings. So mostly sa pinakagitna lang ng eyelid hanggang tear duct. Tapos konting blend gamit yung unang brush na pang transition shades. Lilinisin lang natin yung mga excess powder or glitters na lumagpas. Sana nakikita sa camera kung gaano kakinang yung glitters kasi in person, ang ganda. Once done, naalisin na natin yung excess powder. So, hindi ko sila binilend sa mukha. Talagang inalis ko sila. Once done, magpuproceed na tayo sa nose contour. And I'm using Eclipse from Easy & Co. I-blend lang natin siya doon sa part na gusto lang natin ng shadow. Tapos, circular motion, mostly yung pagbe-blend niya. Para hindi sobrang sharp. Blend lang natin hanggang sa mag-soften yung shadow na ginawa natin. And then, we're going to do blush on. I'm using Fringe by Easy & Co. Nag-start akong mag-apply dito sa may part ng cheekbone. Tapos, circular motion din yung way ng pagbe-blend. Hanggang sa paabutin ko siya doon sa contour na ginawa natin. Halang creepy ng mata, wait lang. Pero ayun, in-extend ko siya sa under eye. Yung second blush on naman is Puff by Easy & Co. This is optional, pero kung meron kayong pink na blush on, I suggest na gamitin natin to. Pang details din. Katulad ng ginagawa natin ngayon, nilalagay ko lang siya sa gitna or sa pinaka-cheekbone. Ayun, diba? Look guys, iba yung blush on ngayon kaysa sa kanina. Mag-i-spray naman tayo ngayon ng mist. And I'm using Melon Mist by Squad Cosmetics. So, pinrotektahan ko yung wing eyeliner kasi baka malusaw nung mist. We'll proceed to highlighter naman and I'm using Starlet from Easy & Co. So, nilalagay ko siya sa upper part ng cheekbone. And then, konting blend towards doon sa pinaka-cheekbone. Unti-unti lang yung pagbibuild up ko ng highlighter kasi kung bibiglain ko, masyadong harsh. At dahil ayaw nating maging harsh yung finish, I'm using a fluffy brush para i-blend yung highlighter, contour at blush on na ginamit natin. Using Eclipse by Easy & Co. para sa ating nose contour. Gamit tayo ng manipis na brush para sa detail nito kasi mas maganda yung manipis na nose contour. Mas nakakaliit siya or nakakapayat ng ilong. And like me, malapad yung tip ng nose ko so mostly doon ako naka-focus sa pinaka-tip ng nose. Ayan, medyo nag-slim na yung ilong ko. Ito guys, optional din to. Yung glitter na nilagay ko sa mata, yung Moonlight from Easy & Co. Dinagdag ko din dun sa highlighter. This is optional guys ha, since graduation event to. So kayo nang bahalang tumansya sa school ninyo. Naglagay ako ng highlighter sa tip lang din ng nose kasi ito yung gusto kong umangat at doon sa pinakataas. Para naman sa under eye makeup, ginamit ko yung Phantom from Easy & Co. Yung darker shade na ginamit natin sa eyeshadow para i-blend yung gitna hanggang pa-wing eyeliner. Very soft and minimal lang tong nilagay ko so binilend ko lang din siya using the brush na ginamit natin a while ago.
Once done, we're using white eyeliner and I'm using the one from Wet n Wild. Medyo matagal ko tong hindi nagamit so hindi siya ganun ka-creamy kahit inasahan ko na. Anyways, white eyeliner ang gamitin natin para mas mag-pop out yung mga mata natin and also yung glitters na nilagay natin. For our eyelashes, yung gamit ko ngayon is yung isa sa pinaka-natural but still wispy na lashes na meron ako. Take your time double checking your eyelashes. Katulad ko, sobrang nipis kasi nito and natural. Kaya dino-double check ko kung may nakaangat. Para sa mascara, I'm using Mega Length by Wet n Wild. Yung pag-apply ko ng mascara, habang medyo malagkit pa siya, dinidikit ko yung eyelashes ko doon sa false eyelashes para mag-blend silang dalawa. Tapos, para naman sa lower lash, unti-unti din nating lagyan. Dahan-dahan lang kasi baka kumalat yung mascara. Tapos, yung pagbi-build up lang din is unti-unti. Pagkatapos ng lashes, maglalagay din ako ng eyeliner doon sa taas na waterline para hindi obvious yung gap. Saka para lalong mas blend yung false eyelashes sa eyelashes. Pagdating naman sa kilay, I'm using this eyebrow liquid pencil from Bia. So, manipis din yung tip nito. Perfect pang stroke ng kilay. Mas lalo siyang mukhang natural pag ito yung gamit. Makapal yung kilay ko, kaya ang ginagawa ko na lang is nilalagyan ko ng outline yung mga gilid. So, from dun sa gilid, ini-stroke ko siya na parang tunay na buhok. After nito, maglalagay pa din ako ng eyebrow gel and this is from Vice Cosmetics. After kong maglagay ng eyebrow gel, biniblend ko pa siya using a spoolie. Para yung mga namuong gel is mablend siya ng maayos dun sa strand. Sa lipstick naman, I'm using FS in the shade Persimmon, if I'm not mistaken. Yung pag-a-apply natin is very light lang, tapos biniblend ko lang siya sa lips. The next one is from Says Lady, and I'm not sure kung ano yung shade nito, pero sobrang pula niya. This is optional, you can stay with your nude lipstick, pero tinry ko ding ilagay ito. Pang pa-cute lang ba? Tapos, para magmukhang juicy din, naglagay ako ng lip gloss and this one is from Wet n Wild. Yung paglalagay ko nito is sa gitna lang kasi sa experience ko, pag nilagyan ko yung buong lips, ang messy. Para sa ating last part, I'm using a Dazzle Me Get Grip Setting Spray. This one is yung Acne Soothing. Medyo strong yung spritzer niya, so iniwas ko dun sa mata. Tapos, ang bango din niya. And yes, we're done. Double checking. Tapos, picture. There you have it, guys. Thanks for watching.